Okay, so let's start. Wala po kami. What can you still recall about statistics? Kahit na nahirapan kayo before. Ano pa yung mga naalala? Wala na po. Sa paano? Ano? Statistics. Triangle method. Ano pa? Si triangle. Joke lang po. Research yun. Triangle method. Wala na talaga. Grabe. Quality, Nag-research ba quality. kayo before? O, ano pinagdaanan niyo sa research niyo? Quantity. Nagpa-stats. Nagpastas. O bago kayo magpastas, anong ginawa? Nag-survey. O, nag-survey, diba? Ano yung nakuha niyo doon? Nag-data gathering. So that's Dami. one. That's one process in statistics. Kahit nagpa-stat kayo, nag-undergo pa rin kayo sa collection. Nag-survey kayo, di ba? Data collection yun. Organization presentation, in-arrange nyo, in-arrange nyo into tabular presentation. Then, analysis and interpretation, kung hindi man kayo yung nag-analyze at interpret, pero kayo yung nagsulat, di ba? Nagpa-stat, nagpasagot. Ayun. Tama rin naman. So, lahat ng processes na yun ay process din ng research. Kaya tinatanong kayo, anong ginawa sa research before? Quantitative, di ba? Quality. Nag-quality kayo. Dalawa, di ba? Dalawa, Sa quality. isang amount. So, sa quantity, ito yung kakambal. Okay? Yung statistics. Now, it is divided into two. We have descriptive statistics. Sa descriptive, from the word descriptive, used to describe. Now, pag dinedescribe na natin yung population natin or respondents, tapos naggawa kayo ng mga tables, graphs, and numerical calculations, then that's descriptive. As long as table natin siya. Now, the other half is inferential. When we do conclusions, yan, nagpe-predict na tayo, nag-i-infer, based dun sa population, pero kumuha lang tayo ng sample. Diba? Pinag-aralan natin about 50 respondents, pero galing yan sa LIC group, lahat. Okay, so pwede natin silang i-conclude. And that's inferential. Now, what are the topics involved? Kabibigyan kayo ng kape na ito, ha? Para huwag nyo ng kape lahat. Okay, these are the topics for descriptive hanggang normal distribution. Tayo hanggang variability. Sa BAA09, mag-start ako sa normality. I-recall ko lang yung sampling technique kasi importante yun sa paper. So ngayon, di ko na i-discuss dito yung sampling technique. Dediretso tayo next week sa frequency distribution. Tapos, mag-measures of central tendency tayo and variability. Hanggang dun lang yung written exam. Yung correlation sa inferential, software application yun. Pero correlation lang yung i-discuss natin. Sa BAA09 yun, lahat yan, i-discuss natin. Except the manual of this one. Diretso software dito. Mabilis lang po sa software eh. Click-click lang yun. Ito yung medyo, ito manual, hypothesis testing at normal. Ito lahat software application. Ide-diretso na natin siya. Kasi possible, ito yung mga statistical treatment nyo sa thesis mo. Pag third year na kayo, ayun sila. Ang ginagamit nila ngayon, wala pa akong na-encounter na nag-regress, pero meron. May mga ilan sa kanilang nag-regress. Yun yung hinahanap mo yung best predictor ng dependent variable mo. Alin ba ang nag-best ng prediction? Okay? Best predicts, consumer behavior ba? Yan. Best predicts the consumer behavior. Ano yun? So, pwede yung pag-tags. So, let's discuss some terms. From time to time, mababanggit ang population. Hindi lang ako, pati ng research teacher nyo. Population pertaining to the totality of the respondents. Saan ba nanggaling yung respondents? Sa population. So for example, school-based kayo, CBA students. Ilan ba lahat ang CBA students? Ilan? Wala ka idea? Ano po? 16. From first year to fourth year, lahat ng programs. Oo, meron. Halos pumapantay kayo sa college. Ang pinakamarami lang sa ITHN, nag-1,000 sila. Okay, so halimbawa, ang CBA, population nyo, o sige na nga, kayo, 500 na lang. Estimate. Okay, CBA students, yan. Kukuha tayo ng sample. So yung sample, part of the population, and that small letter N. Ito population, ito sample. So halimbawa, first year lang. Ilan ba ang first year students na CBA? 17 kayo, 20 sa kabila. Ang BSA yata ay 37. Ang BSA 11 ay ilan? 30. O, halimbawa, 67 na. Ito na yung sample. First year students lang to.
part of the population. Saan kayo galing? Sa CBA. Isang characteristic nyo, taga-CBA kayo. So, yun. Sample kayo out of the population. Okay? So, part kayo ng population. Parameter and statistic. So, parehas na numerical characteristic. Halimbawa, mean. Nag-compute tayo ng mean age. Mean age ng ng population, ng 500 CBA students. Mean and standard din, samahan natin. Kapag galing sa population yung kinumpute nyo, ang tawag dito ay parameters. Okay. Pag nag-compute ulit tayo, pero dito na galing, ang tawag naman doon, statistic. Magkaiba lang ang pinanggalingan ng kinumpute. Pero, iisa naman ang tawag, mean and standard din. Ang tawag doon, statistic, or the sample, population parameters. Madali naman pala. Okay? Pag galing sa population, parameters. Pag galing ang data mo sa sample, statistic. Without X. Okay? So, pareha sila, numerical characteristic. Okay? Next, data. This is the heart of statistics. Without data, wala naman tayong confident, di ba? Pangit ang data, pangit din ang result. Dinayan nyo yung data, dinayan nyo yung result nyo, dinayan nyo yung conclusions and recommendation. So, parang hindi ka publish pag gano'n, di ba? Ang goal natin, ma-publish yung paper nyo, mag-thesis kayo, kahit sa institutional journal natin. Ang journal na yun, pag na-publish, mag-google nyo rin yung pangalan nyo. Di ba? So, di ba ang gano'n makita yung google yung pangalan mo? Meron kang research na diba? Try nyo google yung pangalan ko. Meron din naman. Meron din naman. Tapos gagawa kayo ng profile sa Google. So, parang masite din siya ng mga ibang nag-research. Yun ang goal natin. May-utilize ng iba yung ginawa natin. Lalo kung very useful yung research. Yun naman ang goal. Yung research mo ay very useful, hindi lang sa institution, pati sa ibang tao. So, i-utilize nila yun. At some point, maraming magiging citations, no? Makikilala din kayo sa Google. So, makikilala yung pangalan natin. Okay, last two terms. Constant. Ayan. Medyo bising-bising po tayo, tatawin ko na. Constant. Characteristic ulit. Hindi na nga lang numerical. Lahat na. Numerical or categorical characteristic of the population or sample, which makes them similar to each other. In your section, saan kayo pare-parehas? Course. Ay, course student. Pare-parehas naman, program open. O, yun. Tama. Constant. Ano? Sunod-sunod. Anong constant sa section na ito? Program. Yung subjects. Subjects. Subject, okay. Taken today. At this very moment. Constant. Correct. What else? Ano pang pare-parehas sa inyo? Grades. May buo. Grades? Gusto niyo na pare-parehas sa grades? Pag inamari siya natin ang grade niyo. Yung events po na tiniting. Ano? Saan Hindi. pare-parehas? Kuya Brian po, ang galing. Hindi pare-parehas pa? Hindi. Hindi. Pag sinabing constant po, Pare-parehas yung characteristic. kaya po dapat na iba. Same talaga. Pare-parehas na. Yan, pare-parehas na taga-CBA. Pare-parehas. Pare-parehas mo talaga. Pare-parehas sa Filipino. Tama, may Nigerian ba dito? Nakita ko. Wala. Wala na may karoy. Baka may mapagkamalan. So, pare-parehas sa Filipino tama. Constant. What else? Schedule. Schedule, pare-parehas pa na schedule. Kung pare-parehas, yes, correct. Kung pare-parehas, kahit ikaw, regular siya. Ano po, pare-parehas pong nag-review. Tama, pare-parehas sa LBUL. Diba? Pare-parehas sa school. Bukod sa college, yung department, pare-parehas sa school. Meron pa po ba? Anong goal nyo? Pare-parehas pong gusto maging successful. Okay, pwede na naman yan. Pare-parehas Hindi sa ko sure. graduate. Oy. Meron pa kayo graduate dito. Ayun pala. Ba't pumasok pa kayo? Kung hindi graduate. So yun, yung successful, hindi ko lang alam. Hindi ko lang alam kung sino gusto nito maging successful at hindi. Or yung ipo-pursue nyo after graduation. Pero yung graduation, I think pare-parehas sila. And that's true. Okay, ilagay natin sa context ng stat at research. Dalawa, no? Sa research, gusto nyo mag-research. Pero, isinet nyo na lahat babae na nasa operations. Babae na manager. Operations management kayo, di ba?
Babae na nag-marriage. Isinet nyo. So, ibig sabihin, yung gender or sex ay constant dun sa research nyo. Isinet nyo yun. Another thing, hindi nyo isinet, hindi nyo pinlano. Nagpasagot kayo ng survey, lahat naman lalaki ang naging respondents nyo. Hindi nyo sinasadya, di ba? Pero yung gender sex or sex ay naging constant. Hindi po ito pwedeng compute. Hindi pwedeng i-correlate, hindi pwedeng i-differentiate. Pwede rin nyo lang siyang i-present na all my respondents are male. Ganun lang. Hindi nyo na siya pwedeng compute. Tatanggalin nyo siya sa variable. Another one, survey ulit. May lifer scales. Strongly agree, disagree, strongly disagree. Lahat nag-agree sa isang item. Constant na yung item. Again, hindi pwedeng i-correlate. Huwag nyo hanapan ng value sa correlation. Pwede, makakorrelate nyo siya, pero one lang ang value. So, useless. Another one, di rin pwede i-differentiate. Represent nyo lang yun na ang mean ay 4. No, kasi lahat agree. So, yun po yung context ng constant sa stat at research. Last, ito, variable. Ka-counterpart ni constant. Kung ba nagkakapare-parehas dito, nagkakaiba-iba. Ito malaki. Saan kayo nag-iiba-iba? Age. Age, correct. Hair. Hair length or color, pwede rin. Bale. Gender, correct. Personality, correct. Tama yun. Height, kakambal. Wait. Wait, tama naman. Ano ba? Pugihan daw po. Skin tone. Features, physical features, correct. Skin tone, preferences, satisfaction. Diba? Lahat namin measure yung awareness, iba-iba rin kami. Merong mga aware, merong hindi at a certain topic, diba? What else? Saan pa? Saan pa kayo nag-iba-iba? Ay, ano po? Location po. Location, tama. Kung saan nakatira. Religion. Country. May ba naman tayo? Ay, wala. Location lang. Siguro mga municipality pwede. Yes, location na rin. Address also. Ano pa? Level, pare-parehas eh. Year level, di ba? Pare-parehas din pala kasama sa course. O, hindi pa natin pwede isamang, basically demographics, may iba kayo. And yung mga factors. Okay, sabi dito, can also be called data item. Pag nagawa kayo ng questionnaire, di ba, age, halimbawa ay gender, year level, kung magpapasagot kayo, ano pa? Program, halimbawa. Or income. Kung ano man yung sinama yung demographics. And then, halimbawa, wala. Ano bang kaligitan na nag-aaralan mo? Operations mo? Ano? Hindi wala naman kayo consumer behavior sa marketing yun. Data, Ano mga inaaral nyo? Hindi naman kayo marketing mix. taxation. Taxation. Kaya nga sa operation. Mga factors na pwede natin consider. Dito na lang, isa na lang. Mga factors na dapat ay pag-aaralan nyo dun sa questionnaire, sa survey questionnaire. Okay, so ito yung mga variables. Age, gender, ito yung mga binigay nyo kanina. Diba? Mga preferences, awareness, satisfaction, pwede nyo ilagay dito. Now, pag sinagutan, data. Kaya yung variable can also be called data item. Pag kinlassify natin ito later on, kinaklasify din natin yung data. Anong klaseng data to? Quanti ba? Quad? Ganun din ang data. Sabay na sila kasi kambal na sila. So yun yung ibig sabihin ng can also be called data item. Okay, so talking about variables, we have 4 types. Discrete and continuous. Parehas pong numerical. Now, parehas siyang measurement. Yun nga lang, yung isa, yung discrete naka-fix. Example, number of seats. Wala namang kalahati, di ba? Wala namang point. Walang decimal value. That's why discrete siya. Buo. Okay? So, kung 40 yan, 40 lahat. 40, walang 40.5. Pag nagka-decimal, then continuous yun. Like height, weight. No, lahat ng measure natin, width, na nagkakaroon ng decimal value, continuous yun. Okay? Even yung age, di ba meron pang 5.5, 5 years and 5 months. May gano'n. O, di continuous pa rin siya kasi nagdadagdagan pa. Last two, dependent at independent. Ayan. Ito, importante yung ina-identify natin sa paper. Pag sinabing dependent, siya yung na-apektuhan ng independent. So, may relationship sila, kambal sila. Independent, siya yung nakaka-apekto sa dependent. Example,
The effects of social media in the performance of first year OM students. Dalawang variable. Social media, yung epekto nun, saan? Sa performance nyo. Alin doon ang independent, alin ang dependent? Performance at social media. Diba yung mga social media, TikTok, IG, diba yan ang very ano sa inyo? Very in. Lahat Performance kayo meron. ay naka-dependent. Yes, ang performance ang dependent. Yung social media, ang Independent. independent. So, siya yung nakaka-apekto. No, affects the performance. Kapag gumamit kayo ng TikTok, mataas yung bababa yung grades. Depende, di ba? May educational content ng TikTok. Hindi lahat ay alam. Kasi hindi naman lahat ay ng TikTok. Hindi lang naman yung puro sayaw-sayaw. Ayan. Proven yan ng POM, pinag-aralan nila yun. Hindi lang daw yun puro sayaw-sayaw, content. Pero, nagiging, matunog kasi maraming nag-upload ng content. Okay, may educational content din siya. So, yung social media affects the performance. Yun, tataas mo siya bababa. So, possible na magamit yun. Sa research paper nyo, i-identify nyo alin doon ang independent, alin ang dependent. Sa questionnaire, kung ito naman ay naka-anchor sa objective, ito yung mga IB nyo, ito naman mga factors na isa-set nyo ang DB. Okay? So, pwede nyo silang i-coordinate, pwede nyo rin silang i-differentiate. Independent at dependent. Hindi ba lang nagkakaroon lang ako? IPDB talaga yan sa research, okay? Independent variables, dependent variables. So, last two. Yan. Classification. So, since meron na tayong types, ika-classify naman natin itong mga variables na to into qualitative. Qualitative pa siya. Pag sinabing qualitative, usually naka-words. Categories yan. Names, labels, and used for identification purposes. Example. Ano example ng quali? Oh? Dito muna tayo. Age. Name ay quali. Ang age quali. Gender. Quali. Quantitative Year pala. level Sorry. quali, di ba? Qualitative, pag sinagutan niya naka-word for. Program. Quali. Program. And then the factors. Lahat. Yung mga perception, those are qualitative. What else? Ano ba? Yung mga sinabi ko kanina, color preferences, qualitative yun. Ano ba? How about Excuse me. size? Oh, sizes of shirt, halimbawa. Quality. Quali. Quali, di ba? Small, medium, large. Quali. Ay, kayo dito, quali pa ha, quali. Ganyan din naman ako, quali. Pero kung questionable sa inyo, kasi size, halimbawa, naging shoe na siya. Pero kapag sinabi po nating measurement ng t-shirt measurement, doon na tayo mag-quantitative. Paano kung measurement? Bawa centimeters, pero na gano'n? Oo, konti na yun. Depende sa gamit. Pero bawa shoe size. Quali pa rin ba o quanti? Quanti. Quali pa din. Hindi mo din mabago yung size. Pag sinabing size, dapat isa lang ang ano natin. Pero di ba ma'am ano siya? Binemeasure siya. Pero, wala naman siyang pwede in inches kung in inches minigay. Kapag ka in inches ang sukat ng paan, then quantitative. Pero yung shoes, Like small, medium, large. pwede rin gano'n, di ba? Minsan. Tapos ang shirt, small, medium, large. Sige, mamaya. Bibigyan ko naman kayo ng ano. Para confident tayo. Ito yung objective number 2 natin. Dapat confident tayo mag-identify kung quanti-quali muna bago tayo mag-proceed dun sa last. Kasi mas malilito tayo dun sa last. Another one, quantitative. Dalawa lang. Quanti at quali lang. Pertaining to sa variable, hindi sa research ha. Variables pa lang ang tinitingnan natin. Okay, ito. Age. Income. Kasi pera yun. Nako-compute, di ba? Yun na yung clue. Dapat mako-compute natin na add, subtract. And still, yun pa rin ang tinutukoy. Bawa, income. For allowance na lang. Your allowance plus your allowance. O double yung allowance for that per day. I-minus natin yung allowance. Minus na kung sino mas malaki. May difference in allowance. Ibig sabihin, pertaining pa rin sa allowance. That's why quanti siya. Paano magiging quali? Ito, shoe size. Average shoe size ng lalaki, anong size mo? 11.
11 average. 10, 11, di ba? Average Sa babae, 6. sa lalaki, o 7. Dami talagang wala nito pag kayo naghanap ng size 7. And, 18. may 18 pang paa ngayon. Bibigay niyo sa akin ngayon. Opo. Meron ay mga basketball player na NBA pa. Pero hindi naman average yun. Hindi yan kalimitan na hindi naman average. Wala namang may pa-aware. Makikita kayo naglalakad dyan. Aware daw po. Eh, hindi yung paan. Diba? So, nasira yung characteristic na being the shoe size. So, kaya siya quality. O, another one. Cellphone number. Number yan, number. Wali. Quality to, quality. Kasi nga nasira yung characteristic niya. Dapat pwede natin i-add, i-subtract, quantity dapat. Hindi nasira. Bawa, height. Minus natin yung height. Height meaning, height mo sa height niya. Di ba may difference in height? Height pa rin yung pinag-uusapan. Hindi nasira, di ba? Ito quali siya. Quantity na yun, yung height. Ito kaya siya quality, kasi nasira na. Ito, globe user. Anong number ng smart? 0919. Smart. I-add nyo nga, kahit po na lang. Anong smart ba o globe yung output? Wala na. Hindi namin cellphone number ko. Nasira na siya. Hindi cellphone number. That's why quality lang siya. Hindi namin siya pwede i-add or i-subtract. Naiintindihan na. So, dapat, confident tayo sa pag-identify kung quantity ba yan or quantity. O, kung magbibigay ka. Kumbaga yung pinaganda. Area ng soccer field. Quantity. Quantity, bakit? Measure. Merong unit of measure, ba? Length times width o area. Jersey number. Quantity. Jersey number. 23, basketball player. Sino yun? Quali. LeBron. Sino ba? Jordan. Kilala nyo. Kasi label lang. So, pag label, quality. Quality. Quality, nakakompute. Hindi ka naman magpapasok sa basketball ng 1 to 5 lang, first 5. Hindi naman na, 33, 33. Oh, what else? 1 to 12. Zip code. Quali. Ano ba itong quality? Ano ba itong zip code? Address. Ang zip code ay code na. Code. Para malaman mo na sa area. Anong zip code ng Palamba? 4027. Palamba. Alam niyo yung Palamba yun. Okay. What else? Parang sabi ko naman na lahat ng pag-choose. May nalilito ko ba? Area code. Area code sa phone number. Kung ang number ay quali na, lalo yun. Area code. What else? Kilometer. Ano siya? Quantity. Yung road kilometer po. Yung nakaano na. Oo, tama. Ano lang siya? Label. Para malaman bawa. Mag-google ka. Yun ang pang-indicate level. Sila may label. Yung, bawa, kilometer 54. Ito. May sila. Pang lang yan. Label lang. Pero pagka sinukat po, Sinukat ko siya yung kilometro. Kami kaya? Ay, sorry. May segue siya doon. Okay na, malinaw na. Quantity and quality. Ito, last. I-divide natin ito. At ito po, gawin natin mamaya. Sabihin natin. Ito ulit yung quality. Ito yung quantity. Okay. Quali, anong definition? Categories. Hindi pwede i-add, hindi pwede i-subtract. Silang dalawa yun, mga naka-words. Nominal is the lowest level. So, lowest level siya, and usually dichotomous. Pag sinabing dichotomous, questions answerable by yes or no, true or false. Kaya huwag tayong gagawa ng questionnaire na yes or no lang. Ang baba ng level. No, bakit po ang nominal, binibilang lang ilan ang babae, ilan ang lalaki. That's it. Frequency and percent lang ang statistical technique. So, nominal, marami pang nominal, like gender, yan. As long as walang ordering, walang pagkakasunod-sunod. Pag nagkaroon na ng ordering, that's ordinal. So, ang year level, ordinal. Ang program, nominal. Hindi naman pwede, okay lang na hindi sunod-sunod. So, ang gender,
Nominal. Bakit? Pwede namang male, female, LGBT. Pwede namang female, LGBT, male. Hindi naman yun sunod-sunod. Wala namang ordering. Ano pa sa ordinal? Sizes of shirt. Kaya siya, small, medium, large. Pwede bang small, large agad? Hindi. Nadaan sa medium. At hinahanap din yung size na yun. May pagkakasunod-sunod. Ang age ay pag nakabracket. Ordinal. Pero pag age talaga, saan siya? Ratio. Ay, sorry, interval. Interval siya. Age. Okay. So, dito muna tayo. Lahat na in-identify kanina, area code, zip code, telephone number, nominal lang yun. Birthday, nominal. Quali yun, at the same time, nominal. Okay, so dito, yung mga ranking of students, position ng mga teachers, or policemen, or kung ano man yung sa government, kung president, yan, ordinal yun. Nasaan siya sa context ng research? Likert scale. Strongly agree, agree, disagree, strongly disagree. Ordinal yun. At yun po ang gagamitin nyo sa paper kapag nagsulat na kayo. Lahat ng Likert scale nyo, pwede mo excellent, very satisfactory, satisfactory, good, poor. Ordinal yun. Okay? So maraming statistical treatment pwede sa ordinal. Pwede natin kung i-correlate, pwede differentiate, madami. Ito, limited lang. Frequency counts and percentage. Yun lang. Kaya mababa. Tapos ang highest natin ratio. Itong dalawa nakakalito. Pero kayo mag-alala sa statistical treatment, isa lang ang stat treatment niya. Iisa na bawa. I-correlate nyo sila sa isa't isa. Interval versus interval or interval ratio. Pero saan lang yun? No, dito madaming iba-iba. Madami pang pwede. Okay? Interval ratio, they are under quantitative. So numbers, lahat ng minimeasure, ratio. Lahat ng minimeasure, ratio. Ano pong example ng interval? Okay, pag-ibahin natin. Si interval, 0 here is, 0 is arbitrary. Ano ba yan? Arbitrary. Example, temperature, 0 degrees Celsius. Ano ibig sabihin ng 0 degrees Celsius? Wala bang temperature? Hindi, di ba? Malamig na malamig kasi magpa-freezing point ka na. Pag nag-negative yun, abay, nag-yelo na yun. So, ibig sabihin, meaningful yung 0 and that's arbitrary. Yun ang ibig sabihin na. May meaning yung 0. Oh, another example. IQ scores. 0. Ano yung sabihin? Does that mean walang utak? Hindi, di ba? May meaning yun. Sa hanggang ma-reach yung genius level, 0 a certain value, moron. Imbecile. Ganun yata ang ano mo category. Tapos pag 100 plus na nasa genius na level. So meaningful pa rin yung 0. It doesn't mean na wala kayo utak or okay. What else? Mga scores. Actually, quick scores. Yan. Hindi naman dahil nag-0 ka ay wala ka ng laman ng utak mo, di ba? Baka naman may sakit ka. There are factors to consider. Kaya na-apektuhan yung score. Okay? Basketball game scores. Pag nag-0 ba yun, does that mean na wala kang kalaban? The absence of the thing measured. Kasi yun ang ratio. Okay, sa ratio, 0 is absolute. Pag sinabing absolute, wala talaga. Halimbawa, I put the pole inside this room. May pole ba kayo nakikita? 0, di ba? So, ibig sabihin yung height na tinutukoy natin can be 0. The absence of the thing being measured. Pwede rin naman walang chairs inside the room. Pwede rin walang student inside the room. Wala punta ako sa kabila, wala akong student. Pinoy ko tiyata. So, ibig sabihin, ratio scale yung number of students. Number of chairs, yan. As long as may 0 starting point yun, ratio. Okay? So, yun. Lahat ng minimeasure actually. Area, lahat ng binibilang, ratio. Okay, kasi nag-start din sa 0. Minimeasure nyo, width, yan. Pag measure ka, mag-start kayo sa 0, di ba? Sa 10 daw. Yun ang ibig sabihin ng absolute. Ano? Sa 10. Sa 10. Sa 10 nag-start. Tapos hindi na sa regard na yung 1 to 10. Pagka na tape measure, sa 10 nag-start. Parang lumaki.
Question, dito. Confusing lang yung interval range scale. Pero again, sa statistical element, isa lang. Pati sa software. Isa ang identification. Okay, question. I-review nyo muna yung nominal ordinal interval rate and then we will start again. Yun po muna ng ngayon. Next week, Thursday, Tapos na ba? maglalaro muna tayo. Mag-review muna. Sorry, sorry.